Personally, nalulungkot ako na marami akong mga kasamahan sa Kongreso na may kaalaman na ang ating mga kasamahan ay may kasalanan sa mga flood control projects, ngunit hindi man sila pinaiimbestigahan. Kaya ang panawagan ng marami ay sana hindi maging selective at maging tunay ang hustisya sa ating bansa. I don't want to reach conclusions myself. I'm only one person, but I think it is a sentiment of many na hindi makatarungan ng ibang mga halimbawa kongresista na may widely documented connection sa mga DPWH contractors na may anomalous flood control projects ay hindi man lang pinaiimbestigahan, samantala ang iba ay ngayon kakasuhan na. Magandang araw sir, at sir, kamusta itong pang ilang araw po ito sir, at kamusta po kayo dito? Ito po ang pangatlong araw sa Liwasang Bonifacio at kahapon of course may pagtitipon sa EDSA at dahil wala ng permit, dito naman dilipat mamaya ang programa led by the INC and ang team naman mula sa Batangas ay nandito para mag-assist sa aming mga constituents at ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Apo. Sir, maaga pa lang pumunta na kayo dito talaga. Ano sir yung pinakapake niyo pong gawin po dito sa araw na ito? Kasi marami akong mga constituents na nag-overnight dito at gusto ko lang ma-ensure na okay ang kanilang kalagayan at saludo po ako sa sakripisyo ng ating mga kababayan na kahit kailangan mag-overnight pa sa Liwasang Bonifacio ay nagtsatsaga para ipakita ang suporta ng taong bayan para sa panawagan ng transparency and accountability for a better democracy. Kaya para sa kaalaman ng publiko, may iba't ibang mga estimates kasi na lumabas. Baka binilang lang yung mga nasa open area pero ang Liwasang Bonifacio maraming mga areas na may mga puno. Yung mga nag-overnight dito baka umaabot ng 1,000. At hindi lang yun po yan mga Batanggenyo, pati mga kapatid natin mula sa INC at iba pang mga grupo. Kaya overnight pa lang may 1,000 na dito at dahil may mga dumating ngayong umaga, baka umaabot na sa mga 4 hanggang 5,000 andito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Okay. Kung dito sir sa naging mga ilang araw no, natin binantayan, mga ganap dito po sa Liwasan at saka sa bahagi po ng EDSA, may mga naging pahayag na po sir ang ilang ating mga government officials. Like for instance, ang tanggapan po ng Ombudsman, ang sabi nila sa kabila ng mga pagkilos, ay tuloy pa rin daw po ang pag-file ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Your take on this, Kong? Personally, nalulungkot ako na marami akong mga kasamahan sa Kongreso na may kaalaman na ang ating mga kasamahan ay may kasalanan sa mga flood control projects, ngunit hindi man sila pinaiimbestigahan. Kaya ang panawagan ng marami ay sana hindi maging selective at maging tunay ang hustisya sa ating bansa. I don't want to reach conclusions myself. I'm only one person, but I think it is a sentiment of many na hindi makatarungan ng ibang mga halimbawa kongresista na may widely documented connection sa mga DPWH contractors na may anomalous flood control projects ay hindi man lang pinaiimbestigahan, samantala ang iba ay ngayon kakasuhan na. Opo. By saying selective, sir, do you agree? So do you agree po na dapat linisin din sila Vicky Sara and Marcoleta along with those people din po na sangkot sa mga crimes or alleged crimes na nangyayari ngayon? I think it's already being done by many na ninilitis ang iilan at ang panawagan ng marami ay sana wag selective. Sana para ipakita na tunay ang hustisya sa ating bansa, litisin natin ang mga kongresista na may alleged involvement sa mga anomalous flood control projects. Pasensya na po sa aking mga kasamahan sa Kongreso, pero kung may mga nananawagan na litisin ang ilan, dapat litisin na rin pati ang mga nasa Kongreso na hindi pa nililitis. So all po, even if it include Vicky Sara and Marcoleta? Kung ano man ang pinagdaanan ng iilan, dapat yan din po ang level of scrutiny na daanan ng iba pang mga kongresista dahil hindi makatarungan na iilan lang ang nililitis at yung iba ay so far spared from scrutiny. Opo. Kung dun sa alok kay former Secretary Bonoan na maging state witness, marami po sir ang humihiling na makita yung deal, yung kanilang pagkasunduan ng mga arrangements para po siya ay pumunta sa WPP. Kasama rin po ba kayo sa mga boses na yon na gustong makita po yung black and white na usapan po dito? I'm personally
more in favor than others of allowing Secretary Bonoan the opportunity to share more information kasi naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bonoan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bonoan according to the files na in-encode ng opisina ni Yumaong Yusek Cabral. Ngayon, kung noon may reluctance si Secretary Bonoan na magsalita pero ngayon mas may openness siya na magsalita, that will be a big help in the overall investigation. But I don't have the best information, of course, to make a judgment on that. And I'd rather leave that to others to make a judgment on. But sumusuporta ako at ang iba dito para sa transparency. At yan din ang isa sa mga layunin ng mga pagtitipon na ito na palakasin ang loob ng mga posibleng tetestigo sa mga anomalous flood control projects na lumabas na kasi nakikiisa ang maraming Pilipino para sa transparency at accountability. Sir, doon naman po sa report kahapon no, na actually pinring up na din po ito kay Pangulong Bongbong Marcos bago po siya umalis sa Canada at nabanggit po na parang meron po mga grupo na kumahalo daw po di umano sa mga nandoon sa EDSA. Do you have similar intel, sir, na may mga ganung tao at kung may plano ba sila na manggulo dito sa ginagawa kong aktibidad ng INC? I've been here for 3 days now and napakabait, napakasaya ng mga tao dito galing sa iba't ibang mga panig ng ating bansa at iba't ibang mga perspectives and beliefs. Kaya that is not my personal experience. Of course, hindi maiiwasan na in an open area may iba-ibang mga klaseng tao na dadalo, pero that has not been my experience na may mga problema dito so far. Opo. Yung po panawagan po ng MPD, let's go to his yung pong estimate po ng MPD. Kanina sir, sinabi nyo, 1,000 yun yung overnight, baaling may 45,000, pero ang estimate po ng MPD naman po ay mga 500 lang daw po ang tao dito. Opo, Reaction niyo po rito? yung iba po kasi nasa ilalim ng mga puno at may araw kasi ngayon. Kaya baka hindi po nabilang ang lahat sa buong Liwasang Bonifacio. Kayo po bilang mga mamamahayag ay nandito naman, kaya pwede niyong bilangan din ang mga narito. Hindi naman lang yung mga nasa araw ang dapat bilangan, dapat pati yung mga nasa shade, di ba? So, I can say, alam ko, at least may 500 na Batanggenyo na nandito kaninang madaling araw dahil nakausap ko sila. Kasama na dyan ang mga mula sa kapatiran ng INC na lumapit din sa akin dahil sila ay Batanggenyo at may iba pang mga galing sa iba't ibang mga probinsya na madaling araw pa ay nandito. Kaya sa aking palagay, mahigit 1,000 na madaling araw pa lang. At dahil may mga dumadating throughout the day, umaabot na sa 4 hanggang 5,000 ang narito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Pero ang karamihan po ay darating mamayang hapon dahil normally nagsisimula ang mga programa sa hapon at gabi. At ngayon ay araw ng pagsamba sa INC. Pero ang bottom line po, may 5,000 plus na siguro dito sa Liwasang Bonifacio.